Pag-usapan po natin at bigyan natin ng reaksyon ng mga nag-trending na post na balita nitong mga nakaraang araw. Sabi po dito sa quote card na ito, yan daw po ay quote card ni Hanash Henel or Janelle na isang kilalang vlogger. Sabi niya daw dito, feeling ko kapag naging Pangulo si BBM, tataas na muli ang antas ng pamumuhay at pagka-Pilipino. Sabi po ni Hanash Janelle. Well, kung totoong sinabi niya to, ito lang po ang reaction ko dyan. Mukhang hindi po yata nagkatotoo yung feeling ni Hanash, no? Feeling lang naman niya yun eh, pakiramdam lang naman niya. So wag po nating sisihin kung yun po yung naging pakiramdam niya. Pero ito nga po yung sinasabi natin, kaya importante na pinag-aaralan natin yung background ng kandidato, yung track record, yung accomplishments, and especially yung plataforma niya sa pagtakbo, kung bakit niya gustong manalo. Dahil yun po yung gagawin niya kapag nanalo na siya. Ano po? Hindi lang basta makikinig sa plataforma or pangako. Kailangan alamin din natin kung realistic po ba yung pinangako or yung plataforma. Dahil kung hindi rin maisasakatuparan yan kung sakaling manalo, no? Yung integrity niya, yung credibility niya, yung background niya, yung character niya, yan, importante din yung character. Yung pagkatao niya, yung plataforma at mga pangakong binibitawan, pag-aralan kung ito ba'y realistic at saka doable, no? Para sa akin, mukhang hindi po nagkatotoo yung feeling ni Hanash. Sa katunayan, yung most recent na inflation po natin, bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sumipa sa 6.1% noong Setyembre. Pero ang pinapakalat po ng mga troll, after nang sumipa or tumaas yung inflation, ito po yung pinapakalat nila. Basahin nyo po, ayan po. Nililinlang na naman po ng mga troll ang ating mga kababayan at sinasabing good news daw. Good news daw po ang pagtaas ng inflation. Mali yun, hindi po totoo yun. Ibig sabihin, bumilis po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi yan good news. Nung nakita ko yung post na yan, ang dami pong naniwala sa comment section. Sinasabi pa, good job, good news, thank you, ganto, ganyan, pinapasalamatan pa. But in reality, kahit naman hindi eksperto, kahit hindi ekonomista, pag sinabing tumaas ang inflation, ibig sabihin, bumilis po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mas tumaas pa. Yung po ang ibig sabihin nun. So, hindi po yan good news. Nakakalungkot lang na yung mga troll, mga propagandista na anonymous, talagang siguro nagpapabayad sila, nagpapagamit sila para linlangin tayong mga Pilipino, ang mga kapwa Pilipino nila. Pero wag po kayong mag-alala, kahit mahirap, nandito kami para sabihin ng tama at totoo sa ating mga kababayan. Kahit may isa man na nakakita nito at napaniwala, na nakapanood naman ng video natin, ang makaunawa na ay hindi pala good news yun, yung pala ay bad news. At least, meron po tayong isang tao na nabigyan ng tamang impormasyon. Kaya importante po talaga yung suporta nyo, yung paglalike nyo sa video, pagko-comment nyo, at pagsuporta nyo sa aming mga content creator. Marami pong salamat. Iba pang balita, pagpasok ng admin ni PBBM, pumasok po tayo sa top 5 na pinakamalaking nangungutang sa World Bank. Ito po yung burden ng mga Pilipino. Talagang mahihirapan po tayo makabangon kung puro tayo utang. Considering na nung nakaraang admin, ang laki din naman ng utang Sandamakmak din naman ng utang, di ba? Yung nakaraang admin nga, parang nilampasan ang naging utang ng mga nakaraang presidente ni Pinoy. Si Pinoy lang yung nakakabayad talaga sa utang at saka nakapag-iwan ng mahigit 1 trillion pesos na budget para kay PRRD. So, nung nakaraang admin, talagang nilampasan yung utang ni Pinoy, ni GMA, ni ERAP, ni Ramos, na pag pinagsama-sama mo yung mga utang na yun, mas malaki pa yata ang nautang ni PRRD if I'm not mistaken, So, parang wala naman talagang extra or surplus, na na-receive si BBM mula kay PRRD. Unlike nung time ni PRRD, may na-receive siyang budget kay Pinoy. May surplus, Sa time nito ni BBM, may mga nabalitaan tayo na ibebenta ng current admin ni BBM yung ibang assets ng gobyerno. Simply because need nilang maka-generate ng income para po masuportahan ang mga proyekto programa nila. So, ayan, lumalaki yung utang natin, magbebenta ang kasalukuyang admin kasi nga wala naman siyang na-receive na extrang pera wala sa nakaraang administration ni PRRD. So, wala siyang choice. No choice tayo kundi mangutang ng mangutang. Unfortunately, tayo po pare-pareho ang magsasuffer nito. Kaya kailangan palakasin ng government ang tax collection at ang kita ng gobyerno sa mga government-owned and controlled corporation at ng iba pang ahensya ng gobyerno na nagja-generate ng income. Like yung PCSO, kaso yung PCSO mukhang humihina na po ang bentahan ng lotto ticket, Umuunti na yung tumataya, yung collection ng tax, sa Pogo, kaso ito, nabalitaan natin, marami pong Pogo ang hindi nagbabayad ng tax, So, ayan,
yung mga smuggling, no? Hindi nagbabayad ng tax yung mga yun sa pagkakaalam ko. Yung mga gumagawa ng economic sabotage, no? Sobrang talamak yan ngayon. So, dapat talaga masugpo yan ng gobyerno kung hindi talaga mamumulubi sila. Pero yung pinaka main source ng income nga is yung tax collection. Kaso, kung mababa po or mabagal ang ekonomiya, mabagal ang net inflow ng foreign direct investment, mahina ang kita ng BSP, hihina din po ang kita ng gobyerno, no? So, mangangailangang mangutang ang gobyerno para sa mga proyekto at programa nito. At lahat yan apektado. Ang health sector, education sector, ang seguridad, lahat yan apektado dahil lahat yan gumagamit ng pondo. Kaya kung matatandaan nyo, marami pong budget cut na ginawa sa mga state universities, no, at saka sa mga public hospital, no, state-owned hospitals na nakitaan natin na nagkaroon ng budget cut. No po. So, yun po yung resulta kapag humihina ang kita ng gobyerno. Bukod sa lumalaki ang utang, maapektuhan po ang lahat ng ahensya ng gobyerno na gumagamit ng pondo. Lahat ng Pilipino na nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno, apektado. Bukod sa epektong nararanasan natin sa patuloy na pagtaas ng bilihin, no, at ng pamasahe at mga produktong petrolyo. Bukod dyan, sabi dito, ang Pilipinas ay nangutang na naman ng halos 17 billion pesos from ADB. ADB naman to hindi World Bank. This is Asian Development Bank for Financial Inclusion. Ayan po ang sabi dyan. And na-overtake na nga po ng Pilipinas ang China bilang pinaka-una or world's top rice importer in 2023. So, yan po ang mga nag-trending at nag-viral na balita. Ano pong reaction nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Ilagay nyo lang po sa comment section below. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang video, no? Huwag po tayong tumigil sa pagsugpo, sa paglaban sa mga troll na nagkakalat ng disinformation. Hindi po good news ang pagtaas ng inflation. Bad news po yan. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo ulit.